Hi everyone! Today we are going to conduct an interview together with Mrs. Jermina Joyce C. Jensen. I am Denise Capili. I'm Marnel Papauran. And I'm Nicole Magbas, and we are taking Bachelor of Science in Entrepreneurship, second year college at Polytechnic University of the Philippines. Pwede po ba kayo muna magpakilala? Okay. My name is Jermina Joyce Clemente Jensen. I'm 27 years old, married, and registered nurse. So, light questions po muna is yung ano pong age nyo and year po kayo nakagraduate and you become a registered nurse? 2017 ako na-graduate and 2017 din ako naging registered nurse. So, 21 years old ako that time. What did you feel po the first time you take care of someone in the hospital? Ano pa ako nun first time student nurse, second year college ako nun. So, mga ano ako nun, 18, ganun. Kasi second year pala, expose na agad kami sa hospital. Ano, syempre fulfilling. Kasi di ba parang literal, 100% di mo sila kadugo, tapos mag-care ka. So parang, kahit binipi mo lang sila, parang kahit temperature mo lang sila, parang fulfilling kasi nagagawa mo na parang yun na, totoo na siya, yun na. Masaya. Hindi naman po kayo natakot, like the first time you entered the hospital po, tapos parang face to face kayo po yung mismong hahawak sa kanila. Nakakatakot, pero nakakatakot, di mawawala yun kasi parang new environment, Okay. tapos hindi mo pa kilala yung mga tao doon. Pero pag nandun ka na talaga, ginagawa mo na siya, ine-enjoy mo na lang kasi. So, tas with help of the professor, syempre, parang alam mo naman na hindi ka magkakamali. Next question please. From what school did you obtain your nursing degree, and does the quality of education from that school really help you to apply it in real life situations? Graduate ako sa Perpetual Health College of Manila, year 2017, at kung naka-help, yes. Kasi noong time talaga namin, yun yung time na sobrang konti na nag-enroll sa nursing. Hindi katulad ngayon, sobrang dami talaga. Graduate kami, 12 lang kami sa klase. Tapos buong nursing, na first year to fourth year, 40 lang kami lahat. That time talaga, kahit saang school, kung magre-research kayo, kahit saang school, talagang mababa yung enrollees ng nursing kasi that time dyan yung hindi tumatanggap kasi ng mga nursing sa mga hospital kasi parang super puno. So, kaya parang ang naka-help sa akin nun is konti kami. So, tutok na tutok yung mga CI namin. CI kasi tawag sa mga prof namin, clinical instructor. Tutok na tutok sila. May times pa na, minsan, di ba hindi mo talaga nag-gets yung lesson. So, ang gagawin namin, pupunta lang kami sa prof, parang libre na tutor. As in, pag free time nila, pwede kang pumunta. So, feeling ko yun yung naka-help. Kasi, yung environment namin maliit lang. Tapos, yung mga CI talaga namin, talagang, grabe yung achievements din nila. So, talagang naka-help. So, talagang maganda that time. Kasi tutok sa amin. Next question po is, punta na po tayo sa mga real questions. How has the technological information influenced the way you deliver patient care? Technology. Nung year ko kasi, 2017 din kasi, nag-start na ako mag-hospital duty pagkapasa ko ng nurse. So, that time, hindi pa sobra yung technology. So, nandun pa kami sa all day. Doon pa lang siya pumapasok yung technology. But, na-remember ko, may tinatawag na hospital system. May hospital system. Sobrang influence, di ba? Tatanong mo ko na influence. Sobrang laki na influence niya kasi napapadali yung buhay namin. Kasi dati, may tinatawag kasing charting. So, ang charting kasi, example, patient kita. Ang charting yung para siyang folder. Lahat ng files mo nandun. So, minsan, ang patient kasi minsan isang buwan na nasa hospital. So, yung chart, umaabot na ng ganitong kakapal. So, ngayon, ang nangyari, dahil sa hospital system, napapasok mo siya lahat sa computer. Tapos, hindi na yung minsan mawala mo lang yung isang labs. Sobrang hirap na. Parang mangyayari ngayon, pag nandun na siya sa system, tatype mo lang hospital number niya, pangalan niya, nandun na. Tapos minsan, ang isa pang maganda rin is yung na-access mo na lahat. Hindi yung pupunta ka pa sa pharmacy, pupunta ka pa sa Radtech, kasi kukunin mo pa yung result niya. Pero doon, itatype mo lang, nandun na lahat. So, sobrang dali. Kasi ang laki ng hospital, di ba? So, kung tatakbo ka per floor, yung oras mo, ubos agad. Next question naman po. In what ways do you see technology like AI shaping the practical application of healthcare delivery? At saka, in what ways po nakakatulong yung AI sa healthcare delivery? Actually, yung AI, bago siya. So, ngayon, hindi na ako nagpa-practice ng nursing. But,
ni-research ko siya kung ano yun, kung anong health niya. Sobrang ganda niya kasi, ang nurse kasi, ako private hospital ako nag-duty. Ang duty namin is 1:8. So, 1 nurse, 8 patients yung hahawakan mo. Sa public, alam nyo kung ilan, 1:30, 1:50. So, isipin nyo na lang, di ba? Yung AI ni-research ko, para siyang technology na kakausapin mo siya na para siyang Siri, parang gano'n, di ba? So, kasi minsan, matatawa ka sa patient, tatawagin yung nurse, alam mo, tatanong lang, ano po wifi password? Ganon. Minsan, ano po oras pupunta si Doc? Ano po oras? Parang, isipin mo, kung yung 8 patients mo, ganun lang yung lagi itatanong. Lalo na, example, eto yung nurse station, tapos yung room nila, sobrang lalayo pa. Paano na lang yung time mo, diba? Tapos minsan, sa 8 patients na yun, may crucial, yung parang 3 doon, sobrang nagko-code blue. Yung code blue kasi means yung parang lagi nagka-cardiac arrest. So, pag ang nangyari, kung lahat yun itatanong sa'yo, di ba mauubos yung oras mo? Paano naman yung crucial na patient mo? So, upon research, tinignan ko, sobrang laking tulong niya. Kasi sa AA, pwede mo ilagay doon na kung ano wifi password, pag tinanong niya, kung ano oras si doc pupunta, kung ano oras yung medicine ko. Minsan itinatanong pa kung anong araw ngayon, tatawag yun, anong araw ngayon. Tapos siya, hindi kasi pwede yung tatawag ka kasi sa hospital, meron siyang button. Pag pinindot mo yung button na yun, wala kang choice, kailangan mo pumunta. Ang tatanong lang, o kaya minsan itatanong lang, ano araw na ngayon at kailan ako lalabas? Pero kung may AI, pwede mo ilagay doon na, di ba parang, ang araw ngayon, gantong oras pupunta si doc, gantong oras yung gamot mo. Tapos minsan itatanong pa nila, nainom ko na ba yung gamot ko? So, pwede mo ilagay doon na parang alarm na, yes, nainom mo na yung gamot mo. So, sobrang laking help. Kahit na hindi ko siya naabutan, kahit nung hospital na pinuntahan ko is wala pang ganun. Pero nakikita ko, sobrang laking help niya. Kasi sobrang, di ba, yung oras mo, 8 hours ka lang nag-duty. So, parang sobrang dali. Parang ate, yung parang yung small things na matutulong ng AI, malaking bakas na para sa duty nyo as a nurse. Next question please. Can you discuss any challenges or barriers you face in integrating new technologies into your practice? Meron yan, new machine siya. So, meron kasi yung IV, swero. Swero siya. Ang nakasanayan kasi, ang swero, di ba swero siya? Tapos, bibilangin mo, yung patak. Kung alam niya, may patak yan, di ba? Bibilangin ko yun. Tapos, minsan, 1 minute, kailangan tama yung bilang mo. So, minsan nagkakamali ako, ganun. O kaya, minsan, sa sobrang likot ng patient, di ba, may mga, lalo na pag pedya, gagalaw siya. So, minsan, hindi natin alam, ano na pala siya, yung hindi na siya nagfo-flow. So, ang nangyayari, sobrang umbok niya na gano'n, hindi na nagfo-flow, puro dugo na yung swero niya. Tapos, meron kasing machine ngayon, actually nakalimutan ko yung tawag, pero may machine ngayon na yung sa swero, i-click mo lang siya. Tapos lalagay mo yung number ng kung ilan drops, tapos, yun na, parang hindi mo na siya i-check. Tapos, if ever magkaroon ng mali, mag-a-alarm siya. So, malaking help siya kasi, dati, pag nagkakaroon kami ng problema sa swero, isipin mo magla-line ulit kami. Sobrang hirap mag-line, lalo na pag pedya yung patient, tapos matatanda, sobrang hirap mag-line. So parang, tsaka cost, magkano rin ng swero, syempre babayaran naman ng patient. So parang, yun yung dati na nahirapan ako. Kasi ako, parang naisip ko, nakasanayan ko na to eh. So bakit ako pupunta sa ganito? Pero nung na-realize ko na sobrang laking help niya, parang inaral ko talaga siya. Kasi, yung machine na yon, aaralin mo lang talaga. Kasi parang hindi mo siya maaral na overnight na makakasundo mo siya. Parang hindi nakadepende na lang po sa inyo kung Oo. pupursigin yung So, yun yung siya. parang sobrang hirap po. Kasi, yun nga, yung year namin, dun pumapasok yung mga bagong technology, bagong machine. So, talagang kailangan mong mag-keep up sa kanila. How do you think po yung mga advancements ngayon ng mga medical technology is makaka-impact siya sa overall quality ng patient care sa future dito po sa Philippines? Technology about quality care, katulad nga nasabi ko kanina, parang mas magiging mabilis yung workflow as a nurse. As a nurse, yung workflow mo, isipin mo mabibigyan mo sila ng pantay-pantay na care. Kasi nga, may technology na tumutulong sa'yo na katulad nung parang, kasi minsan mga patient pa, pag hindi ka agad pumunta sa kanila, parang feeling nila pinapabayaan mo sila. So parang, sa tulong ng mga technology, nakakatulong sila sa'yo, nakakatulong din sila sa patient, na nararamdaman nila na
talagang parang okay naman. Nabibigay naman nila yung care na gusto nila. Kaya sobrang laking tulong ng technology sa healthcare, lalo na sa amin, healthcare. Kasi nga, isipin mo 1:8 patient, di ba? So, parang hirap nun. Minsan lang mangyari yung 1:3. Sobrang minsan lang mangyari yun. Pag wala lang talaga admission. Pero, halos lagi 1:8. Paano na lang pag public, di ba? Yun yung mahirap. Question po is, how do you envision science and technology influencing workforce development and education in the future? Actually, ang technology kasi, may advantage siya at disadvantage. One na nakikita ko, disadvantage muna tayo. Oo, maganda ang technology. Pero kasi, sa work ka, pag naano na siya, magkakaroon kasi ng, pag lahat tayo nakadepende sa machine, parang, or sa mga technology, magkakaroon ng less na job sa mga tao. Kasi parang nakadepende ka na sa technology. Example na lang, yun nga, dati, meron kasi tinatawag pa pala sa nursing is nurse aid. So, parang ako nurse ako. May nurse aid ako, parang siya yung body ko. So, ang mangyayari, yung mga nurse body na yun, sila yung parang yun nga, yung nag-BP, tas yung parang pag tumatawag ng patient, sila din yung pumupunta. So, parang pag naisip ko rin na, pag meron na nga technology sa lahat, parang yung mga nurse aid, parang mawawala naman sila ng work. So, parang yun yung disadvantage. Pero, feeling ko naman, magagawa ng paraan. Parang, if ma-research pa, di ba? Parang magagawa pa rin ng paraan. Kasi, sa nakikita ko, ngayon lalo na, ngayon sa generation ngayon, technologies parang everywhere. Parang lahat, kailangan mong mag-keep up sa technology sa lahat. So, parang, sobrang makakatulong naman siya kayo. Kasi nga, meron na rin tinatawag na mga work from home, di ba? So, parang malaki rin siyang, may advantage siya. Yun yung advantage niya, yung parang pwede mo nang gawin sa kahit saan. Katulad nga ng hospital system, di ba? Kahit saang computer, pwede mo na siyang ma-access, di ba? So, parang workflow is yung maganda sa workforce, yun yung maganda. Mas magiging convenient, efficient yung oras mo sa trabaho. Pagdating naman po sa mga nursing student, ano po yung parang makakaano sa kanila? Yung makakatulong or parang yung pagdating po sa technology, sa tingin niyo po ba sa mga nursing student makakatulong yung pagtingin nila sa technology? Oo naman. Ang rin sa nursing na nakikita kong technology is pasok pa rin may e-books, mga ganun, sa technology. Opo, pasok Yun. Ang nursing kasi, sobrang daming reading. Tsaka hindi ka lang pwede mag-research sa isang book. Dapat isang subject, 5 yung books mo. So ngayon, nung time namin ganun kami, kaya tamad ako magdala ng books. Wala pa kami locker. Minsan naman yung locker, unahan kasi So parang wala akong locker nun. So tinatamad ako. Tapos, mga bandang 4th year college na ako, doon na umano yung e-books. So parang ang laking tulong niya. Kasi isipin mo, isi-search mo lang, nandun na siya lahat. Tsaka, may bayad. Kasi may bayad din naman yung e-books Pero yung mo na, mas dadalhin mo pa yung mga hard copy. So, ang kakapal ng mga libro. So, yun yung mga nakakatulong. Tsaka, siguro, ngayon technology na, pwede mo nang i-research di ba lahat? Pwede mo na i-research lang. Lalo na ngayon, ang nurse, sa ibang bansa, parang sobrang advanced. Tayo kasi sobrang wala pa Nag-uumpisa pa lang. So, parang, ang mangyayari, pwede mo na doon i-research kung ano na nga ba yung sa bansa na to, kung ano na yung system nila. So, parang hindi ka na masyashock. So, parang malaking tulong din is sa mga student is yung technology talaga. Parang aware ka na po sa susunod na Oo, mangyayari. ganon. In what way should society balance the advantages of technological advancement with possible harm to the environment and public health? Lahat naman siguro ng maganda, may parang merong consequence, di ba? So, pag gumamit tayo ng machine, ano naapektuhan? Environment, air, pollution. So, siguro, ang para sa akin, ang maganda lang is, nagagawa nga natin, pero hindi natin nakikita na naapektuhan na yung environment. Siguro, sa future, parang magkaroon siguro ng parang setup na hindi lagi technology. Parang ganon, hindi lagi technology, tapos meron namang, para kahit pa paano, meron tayong pahinga. Kasi,
hindi natin maiiwasan lahat halos ng technology, machine, gumagamit talaga ng pollution sa environment eh. Parang siguro, yun na lang talaga yung matutulong natin. Sana ganun mangyari. Tapos about naman health, sobrang taas na ngayon ng cases about mental health, diba? Number one, hindi naman number one of the reason is social media. So, siguro, hindi natin kasi maiiwasan yan eh. Pero siguro, as individual, dapat marunong tayong gumamit talaga ng tama about technology. Yes, malaking tulong ang technology, but meron siyang consequence na hindi rin maganda. Kaya sana lahat tayo maging responsible about technology. Yung last question po is, ano po yung sa tingin ninyo yung pwedeng maging solution para sa mas progressive na healthcare dito po sa Philippines? Siguro, progressive na totoo naman kasi talaga, ang Pilipinas, parang sobrang baba ng pansin about healthcare. Yes. Diba? Sa tututok ako sa public, kasi sa private kahit papano, may mga machine na kasi na advance. Sa public kasi, siguro, sobrang budget. Kasi, pag wala kang budget, hindi mo mapapasok yung machine. Kaya nga mahal ang private, diba? Kasi, may advance silang machine. Kaya sana, sa future, sana talaga pinagdarasal natin lahat na yung pag nagkasakit ka, di ba lahat ng tao sinasabi, ayoko magkasakit kasi mahal magkasakit. Sana mawala na sa isip yun na, yung ganang thinking. Kasi alam mo kung bakit. Ang public, wala kang gagastusin. Pero pag pumasok ka dyan, sobrang hirap. Minsan, wala nang malay yung patient. Ang sa labas pa lang siya, hindi pa siya na-attendan ng doctors or nurses. Hindi totoo yun na masusungit yung doctor or nurses. Pero kung alam nyo lang yung workload, grabe, hindi mo masisisi sila kung bakit sila gano'n. Hindi ko rin alam kung bakit. Ang dami namang nurse. Pero kailangan, bago ka makapasok sa public, may backer ka. Totoo yun. May backer ka. Tapos, o kaya, bago ka makapasok, kailangan sobrang taas ang average mo. Diba? Sobrang hirap nang makapasa, tapos ang goal pa nila, mataas ang average mo. So, parang, sana mag-open sila na mas maraming workforce para mabigay yung progressive na healthcare. Kasi yun yung nakikita ko na parang, sakit ng Pinoy na ayaw nilang magkasakit kasi mahal. Kasi which is totoo. Kasi kung wala kang pera, wala kang pera, wala kang choice. Pipila ka sa public, tapos ano ending? Hindi ka rin mag-check up. Kasi parang sila, hindi ka pa naman wala ka pa. Pero pag sa private, syempre based on experience, lagi akong private. Private, kahit masakit lang ulo mo, pumasok ka, o check upin ka nila, talaga yung care na bibigay nila sa'yo is 100%. So sana, yun yung na parang sa future is mapansin yung about sa health and yung technology, sana talaga mapasok kasi sobrang laking health niya. Siguro talagang kailangan budget lang. Budget, di ba? Kasi yun Kasi kaya minsan yung mga may nakikilala ko nurses, syempre maraming kaibigan nurses, pupunta sila dito. Most of na pupunta na ibang bansa is galing public school, public hospital na kilala ko. Nasashock sila pagdating doon. Kasi parang doon lahat sobrang modern, sobrang grabe yung technology na binibigay nila. So kaya ang nangyayari doon, yung workflow sobrang bilis, sobrang kahit na parang 1:8 ang hawak ng patient. Wala lang sa kanya kasi lahat doon, okay. So, sana dito sa Pinas, yun yung nakikita ko na kailangan mapasukan tayo ng technology, tsaka ng siguro workforce na rin para yung progressive na healthcare talaga sa buong Pilipinas mabigay. Sana yung susunod i-priority nila yung pang-health. Yun nga. Hindi ko naman sinasabing health lang yung priority kasi marami naman din pero sana Isa siya sa pansin. Kasi sobrang hirap. Is masama nakikita ko sa movie, parang yung pag naging na yung patient, tinatanong nila yung mga name, kailangan po muna magsulat yung mga Kailangan, yun nga, isa yun. Kasi isipin mo, isusulat pa. Paano pag ako wala na akong malay, na cardiac arrest ako, paano nila malalaman yung name ko? Pero kailangan yun kasi identification. Pero minsan naisip ko, what if meron na lang tayong ID? Tapos i-scan na lang, Diba? Tapos nandun na rin yung history mo. Kasi totoo yun. Minsan, totoo yun. Nagkaroon ako ng ganong patient. Hindi namin alam kasi, lang siya parang kinuha lang siya ng ambulansya sa, parang,
cardiac arrest siya sa kalsada. So, wala kami identification. Kasi, di ba, hindi naman lahat din parang may ID. Okay, minsan yung ID sobrang luma, hindi updated. So, hindi mo alam kung yun talaga yung number. Sana, yun din, isa sa future na parang magkaroon tayo ng ID. Tapos, i-scan mo na lang. Okay, QR code. Lahat naman tayo may QR code, no? Tapos, parang hindi mo na siya tatanungin. Oo Yun. nga, kasi minsan naghihingalo ko lang, Oo, interviewin mo minsan, kayo. totoo yun. Minsan ako na yung nahihiya kasi parang, ano pong pangalan nyo? Tapos, anong history nyo po? May ano po ba kayo? Kasi kailangan ng history. So, sobrang kailangan ng history. So, yun. Sana. Thank you so much, Mrs. Jermina, for participating in this interview, and thank you for sharing a lot of knowledge with regards sa nursing and kung paano makakatulong yung technology sa pag-nurse. And it means a lot to us po kasi it's part of our, sa mga mga kailangan ipasa. So, it means a lot to us. And we appreciate your participation po. So, with that, we give you this certificate of appreciation. Thank you! Thank you po! Bye! Bye! So, yun sa mga nalaman natin kayo ng information. So, parang naging aware ako sa mga iba't ibang technology. Meron siyang disadvantage and advantage. So, dapat hindi tayo mag-settle lang sa isang technology. Dapat meron tayong backup ba? Or meron tayong mga another plan kung anong gagawin kung sakaling wala yung technology. So, ayun, ang natutunan ko naman with yun sa interview with Mrs. Jermina is sobrang laking tulong ng technology. Pero yun nga, there will always be a disadvantage when it comes to advantages. And sobrang laki ng tulong ng technology pagdating sa nursing kasi even the smallest thing, sobrang laking bawas na kapag mayroong technology, kagaya ng mga sinabi niya kanina. And sa tingin ko naman, kaya naman natin mag-produce ng technology para mabigyan yung society. And ang kulang natin is yung budget talaga. So, sa tingin ko, kapag nagtuunan natin ng pansin, mas parang binigyan pa natin siya ng opportunity na parang yung mga advantage ng technology, sa tingin ko, mas a-advance pa tayo. Sa akin naman, ang na-realize ko overall sa interview with Miss Jermina is that ang laking tulong ng mga nurses when it comes to prioritizing the needs of the patients. Kasi kahit sabi mong dapat hindi nagkakaroon ng stereotype na porket nurse lang sila or whatsoever na mas important yung mga doctors, ang laking bagay. Kasi di ba nga sinabi niya kanina yung mga information, usually sa kanila nanggagaling yung umpisa, di ba nakalis ng ganyan. So, yun yung na-realize ko na sana in overall sa healthcare talaga ng Philippines, sana mas maging tayo, mas pagtuunan ng pansin, mas bigyan ng halaga. Kasi, parang kailangan natin mag-keep up, di ba? And dapat nag-umpisa yan sa mga taong mas nakakataas, mas namumuno. But, of course, with the help of the society, the community, sa mga students, of course, na mas maging aware tayo yung sa totoong nangyayari talaga sa public health natin. But of course, ang dapat mas mag-rely tayo, syempre when it comes to government yan, dapat sila yung mas nangunguna kasi yung budget sila yung nag-aano yan na nagbibigay. So, yun lang, yun yung na-realize ko. And ang laking tulong nung itong interview na to to open a lot of perspectives, mga bagong learnings sa kagaya namin mga students. Yes, so yun, may dadagdag lang ako. So, sinabi ni Ria, kahit student nurse, malaking tulong na yun sa mga patient kasi yung iba parang minamaliit, so hindi dapat ganun. Kasi yung mga nag-aaral ng nursing, pinili na yung course nila kasi parang isa rin na gusto nila maging pero gusto rin nila makahelp sa mga tao. So, dapat hindi sila minamaliit. Yes. Dagdag ko lang rin is yung parang sobrang naging aware kami sa course na nursing kahit na entrepreneur kami. Parang pagdating sa pagiging nurse, sobrang dami ng sacrifices na ginagawa nila kasi parang kailangan nila makipagbakbakan sa mga patient, hindi lang sa mga patient, also dun sa mga nag-aalaga sa patient. So, I think, yun, yung mga pagdating sa mga nurse, 'di ba, isipin nyo yung pagod. So, bigyan din silang ng ng pansin na hindi lang yung syempre yung kinakalaban nila diyan yung mga sakit rin yung mga taong nakakasalamuhan nila. So, yun yung mga nurses bigyan ng pansin, wag baliwalain. Kaya yung kahit deserve din naman nila ng malaking sahod kasi sumasabok din sila sa amin kahit hindi sila doktor, kahit sila lang yung tumutulong, malaking bagay din sila kasi kung wala sila, mahirapan yung mga doktor mag-assist sa mga patient. Yes. Kaya sana bigyan sila ng budget for technologies para mas mais yung pagtatrabaho nila. Hindi naman sa mais, more like
tama, mabawasan. Yes. Para lahat is mabigyan rin ng yung public health is magiging Yes. maganda, Yes. smooth, Kasi parang ganun. top priority dapat ng society is yung health. Yes. Kasi paano tayo magpo-progress as a nation, di ba? Kung yung health ng mga taong nandito is sobrang baba. So, once again, thank you everyone. I am Nicole Denise Capili. I'm Marl Bukuuran. And I'm Ria Nicole Lumagbas. Thank you for watching and listening. Bye! Thank you for watching. Bye! Bye!